Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 11, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 11, verse 11 hanggang 15. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may padinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, ang ating mabuting balita ay tungkol kay Juan Bautista. Sinasabi rito na wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. At sino ba si Juan Bautista? Si Juan Bautista ang pinakahuling propeta ng Lumang Tipan o kaya ay Old Testament. At masasabi nating siya ang pinakadakila sa mga propeta dahil siya ang nagpakilala o magpapakilala sa Mesiyas na matagal nang hinihintay ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Siya ang sinasabi doon sa Malakay chapter 4 verse 5 na siya ang Elijah na prepare maghahanda ng daan para sa ating Panginoon. Pero ang sumunod dito, sinasabi na ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Bakit naman kaya nasabi yon kay Juan Bautista samantalang kasasabi lang ng ating Panginoon na walang mas dakila na isinilang na higit na dakila kaysa kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ay parang nasa labas ng pintuan at yung mga pinagharian ng Diyos ay pumasok sa loob. So si Juan Bautista kahit siya ay napakadakilang propeta, siya ang naghanda para ipakilala ang Mesiyas o ang ating Panginoon at tayo ay nakapasok doon sa loob. Kaya kung mapapansin natin, hindi man lang nasaksihan ni Juan Bautista ang mga nangyari, buong pangyayari hanggang sa mamatay ang ating Panginoon at hanggang siya ay mabuhay na mag-uli. So,
Kaya sinasabing mas dakila yung mga pinaghaharian ng Diyos noong sa mga araw na nagpapahayag ng paghari ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, samantalang si Juan Bautista ay namatay na o kaya ay pinatay na. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Medyo mahirap intindihin itong verse na to. Pero sa panahon ni Juan Bautista ay pinapakilala niya ang ating Panginoon, ay marami siyang na-experience na pagtuligsa, at tinutuligsa niya rin ang mga gumagawa ng hindi mabuti, katulad kay Herod na pinagsasabihan siya ni Juan Bautista na nangangalun niya, at dahil doon ay napugutan ng ulo si Juan Bautista. At dito naman sinasabi, at inaagaw ng mararahas. Isang ibig sabihin niya ng mararahas ay para makamit natin ang kaharian ng Diyos ay kailangan nating maging porsigido na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Labanan ang mga temptation at hanapin yung matuwid na pamumuhay. At yung pinakahuli dito, sabi niya, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpapahayag tungkol sa paghari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Ang mga propeta at ang mga kautusan ay iisa lang ang kanilang tinutukoy, yung paghahari ng Diyos o kaya ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At iyon ay dumating na sa panahon ni Juan Bautista, at siya ang naghanda ng daan para sa ating Panginoon. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Siya nga ang Elias na sinasabi sa Malakay chapter 4 verse 5 na ang pagbabalik ni Elijah to prepare the way of the Lord. So hindi naman espiritu ni Elijah ang pumasok sa kanya para mabuhay ulit sa katauhan ni Juan Bautista. Subalit siya yung katulad ni Elijah, yung katulad na pagkatao ni Elijah na isang propeta. At yung panghuli ditong sinabi ay ang may pandinig ay makinig. Ang binitawan ditong salita ng ating Panginoon kapag sinasabi niya ang may pandinig ay makinig, ay kailangan nating tanggapin ito ng buong puso, maging seryoso tayo, at kung ano man yung narinig natin sa ating Panginoon ay sa buhay natin. We have to follow Jesus, we have to fight temptation, and we have to seek righteousness para tayo ay pagharian ng Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo bukas. Amen.